Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos sa buhay at lakas na ibinigay niya sa ating lahat. At bago tayo magsimula sa ating umagang pananalangin at pagbubulay ng salita ng Diyos, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa buhay at kalakasan sa araw na ito. Salamat sa pagkakataong binigay mo sa amin, lalo na sa akin, upang ikaw ay mapaglingkuran, masamba, at mahalin na higit sa limang bagay. Pagpalain mo ang araw na ito, pagpalain mo ang mensaheng pagbubulayan namin, gamitin mo lamang po ang iyong lingkod na isang munting tinig, ikaw ang makapangyarihang Diyos na magsalita sa aming kalagitnaan. At sa lahat ng maabot ng mensaheng ito, gawin mong pagpapala, gawin mong hamon at kapangyarihan sa kanilang buhay. Salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin. In the name of Jesus Christ. Amen. Muli, isang pinagpalang umaga. Ang ating pong pagbubulayan ay matatagpuan dito sa aklat ng Mateo 6 sa talatang 9 hanggang sa verse 15 yung aking babasahin. Pero focus lang tayo ngayon sa oras na ito, sa pagkakataong ito, sa verse 9. Okay, babasahin ko dito sa Bibliang Magandang Balita. Ganito kayo mananalangin. Ama namin, o Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Verse 10. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. 11. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. 12. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. 13. At wag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Yan, exclamatory po yan, kaya nilakasan ko. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Exclamatory ulit. Amen. 14. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawaran din kayo ng inyong amang nasa langit. 15. Panghuli. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Purihin ng Diyos, pinagpala niya ang kanyang mga salita na ating pagbubulayan. Ito po yung panalangin itinuro ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga disipulo. At pamagatan natin itong ganito kayo manalangin. Yan po yung sabi ng Panginoon, isang parirala. Dapat ganito tayo manalangin. Ang panalangin ito ay makakasumpong tayo ng dalawang tatlo. Ang unang tatlo dito, sabi, sa huwarang panalangin na ito, itinuturo ni Kristo kung ano-ano ang ipapanalangin ng isang Kristiyano. Ang dalangin ito ay mayroong 6 na kahilingan. Itong itinuro niya sa mga alagad. Na nauna sa atin. Okay? Tinuturoan pa rin tayo ng Panginoon. Ang unang tatlo, ito po yung isi-series natin. Siguro abot ito ng mahigit isang buwan nating paghaharap-harap. Ang unang tatlo ay yung sambahin nawa ang pangalan mo sa verse 9. Pangalawa, ikaw nawa ang maghari sa amin. Pangatlo, sundin nawa ang iyong kalooban. Yung unang tatlo ay may kinalaman ito sa kabanalan at kalooban ng Diyos. Tapos yung pangalawang tatlo naman ay patungkol sa pansariling pangangailangan. Makikita natin sa 11, yung una, sa pangalawang bracket ng tatlo. Yung una, ibigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw. Pangalawa, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pangatlo, sa 13, huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.
Di ba? Pangalawang set ng 3 ay para sa atin. Ano? Sa mga mananalangin. Yung unang set na 3 para sa Diyos. Kaya doon muna tayo. Sa verse 9, Ama namin na nasa langit ka. Ito yung sa unang 3. Ang karugtong nito ay sa susunod na. Sa verse 9, maliwanag dito na yung ating Ama ay nasa langit. Yung ating Diyos nasa langit. Ang panalangin ay may kasamang pagsamba sa Amang sumasalangit. Kaya dapat seryoso tayo. Bagamat siguro yung iba, ako rin naman nakakapagbiro eh. Pero pagdating sa panahon tayo nananalangin at lalapit tayo sa Diyos, isipin natin mabuti, isa-isip pala natin na yung dinadalanginan natin ay nasa langit, tayo ay nasa lupa. At kung ilang milya yan, kung ilang bilyong milya yan, di natin masabi kung gaano kalayo yung langit. Biruin nyo yan, napakataas ng Diyos. Kaya dapat ang pagsamba ay laging nakasangkap, nakasama sa ating paglapit sa Diyos sa panalangin. Sa Matthew 6 verse 9, Ama naming nasa langit ka, ang unang makikita natin dito mga minamahal, bilang Ama, iniibig tayo ng Diyos. Amen. Wala namang ama dito sa lupa na yung mga anak niya hindi niya mahal. Ay lalo pa kaya yung nasa langit na Ama natin. Siyempre, lahat tayo doon nagkakaisa. Ako at ikaw, tayong lahat, kayo, na nandyan sa inaabot ng ating message na ito, ay mahal tayo ng ating Ama sa langit. Bilang Ama, iniibig tayo ng Diyos, nagmamalasakit sa atin at tinatanggap ang ating pakikitungo at pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ni Kristo. Meron tayong kapahintulutan na makalapit sa Kanya sa lahat ng oras upang sambahin siya at ipaabot ang ating pangangailangan sa Kanya. Yun yung dapat nating nakikita pag sinabing, Ama namin na nasa langit. Ngayon pabasa natin yung mga talatang nakasuporta dyan. Ang babasahin natin nakasuporta dyan ay napakaraming talata dito sa Matthew 6 mula verse 25 hanggang 34. Papabasa natin sa isang kapatid yung verse 25 to 27. Anong sinasabi dyan ng Mateo 6? 25, 6 verse 20. Mateo 6 verse 25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? 26. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? 27. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Yan. O, bago natin tawagin yung isang babasa, napakalinaw dyan, di ba? Yung ano na yan, kumbaga may parigyok, may pasaway, may pagsasawayan, at may pagpapaalala at pagtatanong. Kulang na lang sabihin sa mga alagad na kausap ng Panginoon, ng mga first disciples na naging apostles, ay dapat sa Diyos lang tayo magtiwala, sama lang. Tingnan yung mga nasa palibot na yan, mga damo, mga kung ano pa, mga ibon, nagtatanim ba yan? At yung kasunod nga, mababasa natin kahit si Haring Salomon po hindi Solomon, Salom meaning fish. Nung maliit ako, tawag ko Solomon ay Salom, na king na nag-reign sa Israel ng buong payapa, walang gera. Ay hindi rin nakapagdamit si King Solomon ng napakagandang mga damit, kagaya ng original na mga kulay, ng mga liryo o mga bulaklak sa parang. Pagkatapos bukas, pag pinabas mo ngayon,
ay sisilban mo. Ibig sabihin, even sa ating mga damit, God will provide. Pabasa natin yung 28 hanggang verse 30. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Yan. Yan. Tama ko. Yung una, ay inihalin tulad ng Panginoon sa atin yung mga ibon. Di raw sila nagagawa ng bodega. At di raw sila, tama nga naman, maski nung nagpalayan din kasi ako sa Laguna ay di ako talagang ipinanganak na magsasaka ang trabaho. Ay wala ako nakitang ibon na may daladalang maliit na plastic doon naglalagay ng mga palay. Tapos ililipad na yung palay na nasa plastic. Tapos pag hinabol mo, meron siyang maliit na bodega sa pugat. Wala. Kakain siya kakain pagkatapos. Pag may inakay siya, susukahan niya lang yun. Susukahan niya lang yun. Nganganga lang yun. Tapos, bibigyan niya ko anong nasa katawan niya. Diba? Wala kayong makikita. Kahit yung uwak, inalin tulad din niya ng Panginoon sa ibang salin, sa Lucas kaya nabasa. Wala naman ng mga uwak na nakikita mo. Pagka sinundan mo, yung mga kinukuha nilang mga nasagasaang palaka, mga puno-ano, mga patay na hayop, ay may munting tindahan ng mga binisdag. Wala eh. Kain lang sila ng kain, tapos dadapo na lang sila. Buhay ngayon. Pero hindi natin alam na bukas, ubos na ba sila? Ang Ama lang daw nakakalam. At sa pangalawang binasa, yung damit natin. Ang gagandang damit, di ba? Pero sa pagganda ng damit, pagganda rin ng presyo. Yung isang last kong narinig, bagamat ito'y hidwang leader, hindi ko nababanggitin kung anong pangalan na samahan. Meron siyang damit, ang pinakamura, mga hundreds of thousands, $500,000. Barong yun. Barong. Ako nga, hindi pa ako nakapagsuot ng sinasabi ng iba na unisimus eh. Simut-simut yung aking barong kung saan ko nasimut kung sino nagbigay. Pero ang mahalaga, para sa akin, dahil bigay ng Diyos, maganda yan. Pero sabi, si King Solomon, ay hindi siya nakapagsuot ng singganda ng tingkad na mga kulay ng mga bulaklak. Bagamat siya ay naging hanggang ngayon, ipinagmamalakihan, siya ang pinakamayamang naging hari sa buong mundo. Kasi karamihan daw ng nahuhukay maging ng First and Second World War ay mga Solomon's treasures, maging kay Yamashita. Yung nahuhukay dito sa Pilipinas lang ay sabi Yamashita treasures. Pero kapag wala pong diglat yan ng Buddhism, ang tawag nila dyan ay Solomon's treasures. Walang mga dragon na naka-engrave, hindi sa China galing o ibang bansang sumasamba sa dragon. Solomon's treasures yan. At saka ang Solomon's treasures ay mix. May brilyante, may mga mamahalagang bato na mas mahal pa sa ginto. Pero, nung mamatay siya, ay hindi nasabi na ang mga damit niya hindi nabulok. O tsaka, sabi nga ng Bible, mismo si Lord, ay hindi raw nakapagsuot si Haring Solomon o Salomon ng singgaganda ng mga bulaklak sa parang na buhay ngayon, pagka tinabas mo o naputol, bukas pwede mo nang silaban. Yung kasunod niyan, pabasa natin, verse 31 to 34. Mateo 6, verse 31 at 32, Kaya't huwag kayong 34. mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga iyan. Mateo 6 verse 33. Dapat po't hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 34. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas
ay mababalisa sa kaniyang sarili, sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan. Amen. Okay, post tayo dyan mula 31 hanggang 32. Ito naman kukunan ko na, bibigyan ko ng maikling comment. It is a command ng Diyos sa atin sa verse 31 na huwag kayong mabalisa. Inuutosan tayo, hindi siya nakikiusap. Alam niyo ba na ang gamot sa kabalisahan ay panalangin? Sino bang may pananampalataya sa Diyos na hindi nanalangin? Kanina nanonood ako sa YouTube about war na dineclare ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel. Tapos yung dalawa na para sa CBN, sa Christian Broadcasting Network, yung nag-i-interview at yung ini-interview yung Hudyo, sila'y nag-pray actual. Nagduman nga si Joyan, mga ko nanonood. Sabi ko, tinanong anak, nanalangin ang Hudyo, ang pinag-pray nung broadcaster ng CBN. Hindi nga siya nag-pray in the name of the Lord Jesus Christ, pero in the name of the Lord. Amen. Hudyo yun hindi mananalangin in the name of the dragon, in the name of Juan, in the name of the God of this world, or the God of the hidden, or other spirits. Maliwanag sa kanila yun. At nag-declare sila ng war sa Hamas terrorists. At ang sabi, hanapin daw at hanggat maaari ay sa salita natin Tagalog ay patitigilin ang karahasang ginagawa nila doon sa Gaza, sa West Bank. So alam ko bilang pastor, siyempre nagbabasa tayo lagi ng Biblia at saka yung history ng Old Testament. Talaga naman sa kanila yung Gaza Strip eh. Doon na lang tayo kay David eh. Nakuha ni David yun sa mga Philistines. Kaya nga PLO po mga kapatid eh, Palestine Liberation Organization, at ginawa lang nila ngayon para hindi halata na ang supporter nito ay mga Philistines ng Islam na nasa palibot ng Israel. Ginawa lang nilang Hamas terrorist. Pero lumalabas na at susuportahan sila ng Iraq, ng ISIS. At natutuwa ako doon sa prayer kasi huwag kayong mabalisa. At naniniwala yung Hudyo at saka yung Kristiyano na nag-pray kanina na sila ay tutugunin sa ngalan ng Panginoon ng Israel. Wala naman bang tunay na Diyos eh. Dineclare yan. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang tunay na Diyos na may lalang ng langit at lupa. Kaya dapat naman eh. Tayo mga Kristiyano, sino ba ang ating susuportahan ipanalangin ngayon? Ang Israel. Ang sabi ng Psalms 122 verse 6 sa English version, pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper that love thee. Yan ay King James version yung memory verse ko na kaya thee. That love them, that love Israel. So napatigil lang ako doon sa huwag kayong mabalisa, inuutusan. Pero di ba lahat tayo, huwag tayo magpalusot. Lahat halos ng Kristiyano sa mundo ay may kabalisahan. Hindi agad nag-pray. Sa verse 32, sapagkat ang mga bangit ay kinahumulingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos kapag tayo ay mahagasin. Ibig sabihin, ang nababasa ng Diyos, nakikita sa mukha natin, unbeliever, unbelief. At di siya matutuwa. Hebrew 11 verse 6, kung tayo nananampalataya na ang Diyos ay nananatili, dapat tayo sumampalataya. O kung tayo nananampalataya na may Diyos, dapat manampalataya tayo na ang Diyos ay nananatili. At siya nagbibigay ng gantimpala sa mga umaanap sa kanyang may pananampalataya. Ay mahirap, marami pong theologians sa panahon natin. Pero yung application ng faith para burahin yung pagkabalisa. Diba sa English yung pagkabalisa? Worry, diba? Why worry? But why worry if you can pray? Nagiging motto lang yan sa Christian organization. Bakit mababalisa, mamamblema kung makakapag-pray ka naman? Yes. Oo, bakit mababalisa? Pero puno po ng kabalisahan ng katawan ni Kristo. Hahayo ang isang pastor, hahayo ang isang manggagawa, pag wala siyang panggastos, ang dami niyang gagawing parinig sa Christian community para makakuha ng support. At yung iba,
Sabi nga, nagsusunog pa ng kilay, kaya nawawala sa ministry. Nasusumpong ang walang pananampalataya. Kasi yung pagkabalisa, yan ang kalaban ng faith. Kaya itong 6 ng Matthew, dinidin ng Panginoon dito, in-establish na yung faith through prayer. 43. Ngunit pag sumakita ninyo na higit sa lahat ang pag-arayan kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Sinabi bang konti, kalahati, 98? Lahat ng kailangan natin. God will provide, pero dapat siya ang number 1. Unahin natin na napagharian niya tayo. Ngayon, nandun na tayo sa kingdom of God. We must live righteous way of living. Born again na tayo. Ang kingdom of God ay ang Christian community. At dapat kung nasa Christian community ka o Christian organization, o nung tawag mo sa iyong organization, Pentecostal, Baptist, or etc. Evangelical, ay dapat mamuhay ka ng matuwid. And then provision comes because of righteous way of living. Amen. Yan po ay subok ko na. At ayoko naman sabihin na super faith ako, hyper, hindi. Nakakaranas din ako, pero yung pagkabalisa, hindi talaga nakakatulong. Nakakaranas din ako ng kawalan. Yung last verse dito, ito ay turo pa rin ng it is a command pa rin. Kaya, na word of conclusion, anong gagawin sa pagkabalisa? O pagkabahala, yun nga. Kaya, huwag ninyo ikabahala ang para sa araw ng bukas. Inuutusan pa rin tayo ng Panginoon. Huwag tayong mabahala para sa araw ng bukas. Pero yan ang pinagkakaabalahan natin ang lahat, pati may mga pangarap. Pangarap yung makatapos, pangarap yung magawang trabaho, makabili nito, hassle, lahat, bla bla bla. Magandang sasakyan. Lahat yan, nababalisan na tayo. At yung bukas, para nang hindi na kailangan dumating, kailangan unahan na natin. Diba? Pero talaga, sapat lang yung problema sa bawat araw. Hindi mo pwedeng solusyonan yung bukas dahil gagawin mo na ngayon yung solution. Diba? Tama ang Panginoon. Ang tawag ko rito sa sarili kong pagkaunawa, isang payak na pananampalataya. Isang payak na pamumuhay lang ang gusto ng Panginoon araw-araw. A simple kind of living as Christian. Simple meaning faith lang. Makapokus lang kayo. Kung meron kang 100 ngayon, mabubuhay ka rin ngayon. Kung meron kang 5 piso ngayon, mabubuhay ka rin ngayon. Kung meron kang 1 million ngayon, mabubuhay ka rin ngayon. Pero hindi mo pwede pagdating ng bukas, sasabihin mo, para hindi maubos yung 1 million, ganito gagawin ko. Para hindi maubos yung 5 pesos, ganito gagawin ko. Kasi hindi na natin sigurado. Yung iba nga, iba namamatay na eh. Salamat kasi Diyos, buhay pa rin tayo. Sabi rito, sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Period. Sapat na sa bawat araw ang kanyang suliranin. Wala lang ako English version. Meron ba kayo English version dyan? Pakibasa nga yung 33 at 34 sa English version ng Bible. Matthew 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. 34. Take therefore no thought for tomorrow. For tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Amen. Evil na pinag-uusapan. Ang suliranin, it is the root of evilness. Di ba? Pag binagyan nyo ng paliwanag, sapat na raw yung bawat araw. May evil sa English. Kasi ang isang araw natin, hindi talaga good day, good morning, hanggang good evening. Minsan natatapos siya ng bad evening. Pumasok kang masigla, umuwi kang may sakit. Di ba? Pero sapat na lang yun. Bukas harapin mo na lang uli yung pagdating. Amen. Pero anong ginagawa natin? Ako po, siguro, ang tingin ng iba sa akin naglayo na eh. Pero alam nyo, hindi ko na dinamihan ngayon yung nagte-take note ako, ito gagawin ko sa linggong ito. Tapos, meron lang akong focus na dapat ko magawa. Meron lang, pagdating lalo sa message. Pero minsan, binabago talaga ni Lord. Inaayos na pa nga. So, ang natutunan ko, mabuhay ako sa bawat araw.
ayon sa kanyang pagtutustos at kagandahang loob. Amen? Pinagpala ng Diyos ang kanyang mensahe nawa ay napagpala po tayo. Ito po ay introduction pa lang ng 3 triple prayer about God. Susunod na yung kasunod. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po at binigyan mo kami ng isang uri ng putahe na dati pag binabasa yung Matthew 6 ay sabi ng iba sa amin, alam ko na yan. Ama namin yan, prayer yan na ganito. Pero salamat ngayon, may natutunan kami sa verse 9 pa lang. Napakalawak at nandito pala ang sagot lahat sa previous na mga verses sa Matthew 6, beginning 25 hanggang 34. Salamat, ginamot mo sa amin ngayon yung pagkabalisa. Yung worriness, yung worrying. Lord, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo. At sa lahat ng kasama kong nananalangin, gantimpalaan mo pong bawat isa ayon sa kanilang pagtatapat sa iyo at pagtitiwala. Sa lahat ng may mabibigat na labanan, iyo pong tulungan ng bawat isa, mga kapastoran man o mga pangkaraniwang membro sa bawat lokal na iglesia. Lord, pinagpapala ko po mga kasama kong nananalangin ngayon ang lahat ng kapastoran ng Southern Tagalog District Council mula sa Section 1 hanggang sa Section 8 at specifically, binibless po namin sa panalangin ang buong kapastoran ng Section 6 mula doon sa Chao hanggang dito sa amin sa Lopez, Benavista at sa Marinduque at doon sa bahagi ng Kapuluan, Northern Quezon, sa may Pulillo Group of Island ng Assemblies of God. Hindi man may isa-isa ang kanilang pangalan, nalalaman mo ang kalagayan ng iyong mga lingkod. Lord, padalahan mo ng iyong saklolo, ng iyong malalakas na anghel to provide us, O God, ayon sa aming pangangailangan. Pagpalain mo rin po ang aming mga executive officers na bumubuo ng Southern Tagalog District Council. Katagpuin mo ang kanilang pangangailangan at ang lahat ng mga kapastoran ng Assemblies of God sa buong Pilipinas. At sa lahat ng kasabay naming nananalangin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at iba't bahagi ng daigdig, sila man ay hindi namin nakakasama sa pagsamba sa isang Christian organization. Katagpuin mo ang kanilang pangailangan. Magpakilala ka sa bawat isa na ikaw ang Diyos na hindi nagtatangi ng mga tao. Salamat po at inaangkin namin ang pagpapalang. Maging Lord, we pray for Israel, specifically sa kaganapan na labanan nila ngayon, war against the Hamas, terrorist na ito na wala pang isang linggong gaganap pero napakarami na po ang namatay ayon sa balita. Thousands po yung sugatan, more or less 2,000 at nasa halos 1,000 na ang namamatay sa mga Israelita, sa mga Hudyo, bukod pa sa mga taga-roon sa Gaza Strip ng mga Palestino o Pilistino. Panginoon, hindi po namin may judge at hindi kami nagja-judge. Kami po ay nagre-request na paampatin mo, patigilin mo na po ang bombahan niya na mas marami pang mamatay na sibilyan at mga inosenteng tao at magti-trigger ng mas malawakang jihad war sa mga Islamo at magti-trigger na mag-alsa pa ang mga Kristiyanong malalakas na bansa sa Europa at ang United States at kasama po ng Pilipinas kasi kaibigan po kami ng Israel. So Lord, hiniling po namin, patigilin mo na po ito, huwag mo na hayaan na marami pang lumatang at gumamit sila ng malalakas pang armas ng mass destruction. Lord, Thy kingdom come, Thy will be done, O God. Salamat po. Kabagan mo po ang bansang Israel. Kabagan mo rin itong mga Islam na lahi ni Isa o ni Isa
na lahi ni Ismael. Panginoon, alam mo ang punot dulo ng hidwaan ito. Salamat po sa pagtugon mo sa amin. At minsan pa, inaangkin namin ang pagpapala mo, Diyos, sa aming mga dalangin. In the name of Jesus Christ, we pray.